Ate Gina Tijares, good evening. Hello po, good evening po sa inyong lahat. Pwede pong din ako mag-open ng cam kasi katabi ko yung aking alaga. Sige te, go ahead te. Okay po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bro Chando, Bro Wendell, Bro Johnry, Bro Aljan, and Bro Angel. At sa lahat po ng mga nasa Zoom at saka sa mga nasa Facebook at saka sa YouTube po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you po Lord kasi pinagbigyan po ako dito na makapagtanong. Ito po yung tanong ko. Kasi may GC po kami ng mga classmates ko. Tapos nagpapasa po ako doon ng mga prayers, gaya ng mga Divine Mercy, yung morning prayers. Ngayon, yung sumagot yung isa kong classmates na sabi niya ganun sa akin, ang haba naman ng dasal na ito, pwede bang direct to the point sa Ama, sabihin ang damdamin natin? Wala namang kinalaman ang santo. Sabi niya ganun. So, ang tanong ko po doon is, tama po ba na manalangin na lang tayo direct to the point sa Panginoon? Okay, Brother Carosal. Yes, mustang audio, Brother Jando, okay lang? Okay. Okay, maraming salamat sa magandang tanong. So, yung yung nag-react na hindi na kailangan ang magdasal ng mga santo. Kaano-ano mo yan? Classmates ko po siya. Classmates. So, ibig sabihin hindi siya Katoliko? Dati po siyang Katoliko, pero nasa, na po siya ngayon, dating daan. Dating daan na pala. So, yun ang reaksyon niya basta hindi na Katoliko. Pero kung tingnan natin, diretso na lang sa Diyos, sa Job chapter 2 verse 48 ba yun, Brother Jando? Pagkasabi nito kay Job, si Eliphaz na Temaneo naman ang hinarap ni Yahweh. Sinabi niya, matindi ang galit ko sa iyo at sa dalawa mong kaibigan, sapagkat hindi ninyo sinabi ang katotohanan tungkol sa akin tulad ng ginawa ni Job. Kaya ngayon, kumuha kayo ng 7 toro at 7 tupa. Dalhin ninyo ito kay Job at sunugin bilang handog. Ipapanalangin kayo ni Job. Siya lamang ang papakinggan ko para hindi na kayo pagbayarin sa inyong kahangalan dahil sa hindi ninyo paglalahad ng buong katotohanan tulad ng ginagawa niya. So, malinaw na 3 taon na diretso sa Diyos pero bagsak. Dahil pinayuhan sila, papuntahan nila si Job at si Job ang magdala sa kanilang mga dasal. So, mga kapatid, kung tingnan natin yung ibang sikta, bakit hindi na sila lalapit sa may salin pa sa sa Latin Vulgate sa Bisaya? Kung tingnan natin ang Job chapter 5 verse 1, lumapit kayo kahit isa sa mga santo. So, Biblia, litera por litera yun sa Latin Vulgate Bible, lapit kayo kahit isa sa mga santo. So, kailangan lapit tayo sa mga santo. Bakit? Dahil yung mga santo ang magdadala ng ating mga dasal papunta sa Panginoon. Kung basahin natin ang pahayag 5:8, puno ang insinso sa mga dasal ng mga santo. So, yun brother, your sister, na yung ibang sikta, bakit hindi sa lalapit ng mga santo dahil walang naging santos kahit isa sa kanila. So, yun lang Brother Jando, dagdag na lang sa iba Brother Jando. Maraming salamat. Yung daw pong paulit-ulit na pananalangin na binibilang daw sa buto, labag daw po sa Biblia yon. Mababasa daw po sa Matthew chapter 6 verse 7. Ay, hindi po labag sa Biblia ang paulit-ulit na panalangin. Ang labag po sa Biblia yung walang kabuluhang pananalangin na ginagawa ng mga hintil. Liwanag naman yun eh.
walang kabuluhang paulit-ulit na panalangin ng mga hintil. Sino ba ang dinadalangin ng mga hintil? Yung kanilang mga Diyos-Diyosan. Kaya walang kabuluhan. Pero kung yung dinadasal na paulit-ulit ay makabuluhan, okay lang yun. Katunayan, nanonood ba siya ngayon? Hindi ko po alam, pero binigay ko po yung link. Sabi ko, kung gusto mo magtanong, pumasok kayo sa link Okay. dito sa Facebook. Kung sakaling nanonood siya ngayon, gusto ko, te, pakinggan mo itong mabuti, te, ha? At tingnan mo kung hindi ba paulit-ulit yung dasal dito, te, ha? Awit 136. Ang sabi ay ganito, O magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. O magpasalamat kayo sa Diyos ng mga Diyos sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. O magpasalamat kayo sa Panginoon ng mga Panginoon sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Pusin ko yung buong kapitulo, te. Lahat yan maulit-ulit. Rojando, Yes. ang ingay ng mic mo bro, parang may hangin na hindi mauluhan yung sinasabi mo, may maingay sa mic mo. Grounded yata yung May mic mo. maingay sa mic ko? Oo, Okay maingay. naman Ewan ko po kung sa akin. sa'yo ba yan or sa kay ate. Kaya ate Gina siguro. Sa akin. Para malaman natin ang pinaan ko nga dito sa wait lang mute ko nga. Ayun, nawala. So nasa kay Ate Gina 'yon. Okay, Ate Gina. Ito ha. Basahin na lang buong kapitulo. Paulit-ulit 'yon. Just gamitin mo yan just in case hindi uubra sa kanila yung ginawa ni Cristo sa Garden of Gethsemane. Anong talata nga yung Garden of Gethsemane, Brother Angel? Na si Cristo ay paulit-ulit sa kanyang dasal? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Muli siyang lumayo at nanalangin. Ama ko. Ayan, muli siyang lumayo at nanalangin. Sabi niya, Ama ko, kung hindi po maaaring maialis ang kopang ito malibang inumin ko, mangyari nawa ang inyong kalooban. Muli siyang nagbalik at nakita na naman niyang natutulog sila sapagkat sila'y antok na antok. Iniwan niyang muli ang 3 alagad at siya nanalangin at yun din ang kanyang sinabi. So, 3 beses siyang nanalangin sa ganun pa ring salita. The same words ang dinadalangin niya 3 beses. Pero, ang dating daan kasi gaya ni Larry Silva nung siya'y nandito sa atin, siya'y lumahok. Sabi niya, iba yan kasi tindigan yan eh. Tumatayo, balik na naman uli, dasal na naman, tayo, balik na naman uli. So, hindi gaya sa Rosario ninyo na simula nang kayo magsimula hanggang kayo magtapos, nandyan lang kayo sa pwesto nyo. Hindi kayo umaalis. Ganun kababaw ang kanilang dahilan. Kaya kung ganun ang kanilang dahilan, basahin mo kaagad King James Version o ang dating Biblia sa Psalm 136, buong chapter from verse 1 hanggang ano bang ang ilang verse ba meron ng ang Psalm 136. Wait lang ha. Ilang verse ba? From sa Salmo, awit 136 verse 1 to 26, ang dasal dyan paulit-ulit at wala silang ebidensyang tumatayo si David nung siya'y kumakanta niyan. Nung siya'y dinadalangin niya yan, walang ebidensya na si David ay tumayo, bumalik, walang ganon. Diretso lang yan. Kahit basahin mo buong kapitulo, paulit-ulit yan. Ngayon, may isang dating daan vlogger na nagreklamo dahil sabi niya is kasi gumawa si Brother Darwin ng isang pagpapaliwanag doon na ang sabi is yung walang kabuluhang yung masama doon yung walang kabuluhang paulit-ulit.
yung walang kabuluhan na inuulit-ulit, yun ang masama. Sabi ni Brother Darwin, nagreklamo ngayon yung nagreklamo ngayon yung mga yung vlogger, sabi niya mali, binaluktot daw ni Brother Darwin, hindi daw ganoon sinasabi daw na yung walang kabuluhan na inulit-ulit yun daw ang masama. Wala daw ganoon. Pero pag binasa, nakalimutan ko sa talata yun unang Timoteo yun, ikalawang Timoteo, Mateo 6:7 bro. hindi, yung sa walang kabuluhang pagkikipagdebate. Nung gamitin ko to kay Larry Silva, nag-iba yung ihip ng hangin niya. Sabi niya, mali daw yung sabihin na ang walang kabuluhan na inulit-ulit, yun ang masama. Kasi ang kanilang paliwanag diyan, yung mismong paulit-ulit ang siyang walang kabuluhan. Yan ang kanilang paliwanag yan Yung mismong paulit-ulit ang siyang walang kabuluhan. Ang sabi sa Mateo 6:7, at sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit. Ang paliwanag ni Brother Darwin dito, huwag tayong gagamit ng mga walang kabuluhan na inuulit-ulit. Nagreklamo yung dating daan vlogger, sabi niya, binaluktot to ni Brother Darwin kasi ang walang kabuluhan dyan, yung mismong paulit-ulit. Dahil ang grammar na ginagamit, huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit. So ang kanilang paliwanag, yun mismong paulit-ulit ang walang kabuluhan. Paano ngayon yan? Nasa 1:23, 2:23 pala. Iwasan ninyo ang mga walang kabuluhang pakikipagdebate. Yan tanong, alin sa grammar na yan ang walang kabuluhan? Hindi na makaimik si Larry Silva. Nag-iba na ang ihip ng hangin niya. Bakit? Kasi sila nakikipagdebate rin at buaya pa sa debate. Ngayon, the same grammar lang. Huwag ninyong gamitin ang mga walang kabuluhang paulit-ulit. Alin daw ang walang kabuluhan? Yung paulit-ulit. Eto naman, iwasan mo ang mga walang kabuluhang pakikipagdebate. Alin ang walang kabuluhan? Hindi sasangayon niya na ang karugtong ang tinutukoy na walang kabuluhan Bakit nakikipagdebate sila? Pag yan, iniba nila ang meaning, biglang sumang-ayon sa iyo ang meaning yan. Therefore, yung Mateo 6:7, ganun talaga ang pakahulugan nun. Yung walang kabuluhan doon, na inuulit-ulit yun ang masama. Bakit? Ang gumagawa ng walang kabuluhang paulit-ulit yung mga hintil. Ang kanilang inulit-ulit na walang kabuluhan, ang kanilang dasal. Saan? Sa kanilang mga Diyosan. Hindi nila mayroong version kasi na bubbling like pagan, wala sila nito. NIV nga, 6:7 bro ng Mateo. And when you pray, do not keep on bubbling like pagans. Bubbling pala yan. Yung bubbling, alam mo yung bubbling? Yan ang pinakaano niya, akala konektado yan sa rosary. Pagans yan, hindi tayo pagano unang-una. Pangalawa, ano ba example na tinatawag like pagans? Bibigyan ko kayo ng halimbawa, mga nakikinig ngayon bigay niyo yan yung word na yan. Yung pinaka magandang translation is like a pagan, hindi yung katulad ng Katoliko na nagpaparangal sa inang Birheng Maria. Ito ay like pagans. Unang-una sabihin mo, pagano ba kami? Hindi. Pangalawa, mayroon bang example niyan? Halimbawa ng mga paganong dasal? Yes. Unang Hari, chapter 18 bro, 26-29. Eto, makinggan natin ang dasal ng mga pagano. Kinuha nga nila ang isa sa mga toro at inihanda ito. Mula umaga hanggang tanghali, tinawagan nila si Baal. Kaya walang kahabuluhan talaga. Baal! Baal! Paulit-ulit. Pakinggan mo kami. Naku, wala talagang kabuluhan yan dahil sigaw nila. Samantalang pasayaw-sayaw sa paligid ng altar na itinayo nila. Ngunit walang sumasagot. Nang katanghalian ay hinamak na sila ni Elias. Sabi niya,
Lakasan pa ninyo. Isa siyang Diyos, 'di ba? Baka nagbubulay-bulay pa siya. O kaya nasa palikuran. O baka naman may pinuntahan lang. O baka natutulog kaya kailangan gisingin. Lalo nga nilakas ng kanilang sigaw, hiniwaan pa nila ang kanilang mga sarili sa mamagitan ng kutsilyo at punyal tulad ng kanilang kaugalian hanggang sa maging duguan sila. Ito yung walang kabuluhan na inulit-ulit. So Patuloy connected lang. yan. Yes. Oh. Kino-connect na lang. Yan ang sinasabi natin Panginoon Kristo kasi noon pa man, ang mga pagano ganun magdasal, walang kabahan dahil nagdadasal sila sa isang totoong Diyos. Yun. Okay? At yes, para mas maliwanagan po no, ng mga tao. At yan ang ibigay mong talata, Matthew 6:7, NIV version para mas accurate yung eksaktong translation yan. Plus, mayroon ba? Yun. Unang Hari 18:26-29, ganun magdasal ang mga pagano. Hindi tayo pagano una-una. Salamat po. Oh, ganun sila magdasal, no? Sinusugatan nila yung kanilang sarili para sila pakinggan ng kanilang Diyos ang si Baal. Hindi ganyan ang Katoliko, hindi ganyan tayo magrosaryo. Kaya yung paggamit nila na yun ay idudugtong nila sa rosaryo, yun ay isang kabulaanan. Meron bang sulpot ngayon dyan? Yun ay isang kabulaanan. Sige, magipagsubukan kayo kung merong sulpot ngayon dyan. Yun ay isang kabulaanan. Bakit? Walang ni isamang Bible Protestant scholar na nagsasabing rosaryo ang tinutukoy ng Mateo 6:7. Wala. Kahit isa. Yan ay isang patunay na ang kanilang sinasabi ay bunga lang ng kanilang kabulaanan. Pasensya na kayo mga sulpota, pero yun talagang totoo eh. Okay, Ate Jenna Tejares. Okay, te. Yun, okay na ba yun, te? Opo, thank you po sa magandang kasagutan, Bro Jando and Bro Angel.